I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako mga bes, ayan na naman si Saldico. Ang galing talaga nila gumawa ng istoryahe, ano? Ang akala kasi nila, mai-apply nila yung ginawa nila kay dating Senator Laila de Lima. Nako mga besa, ito panibagong gawang-gawang istoryahe na naman ni Saldico. Alam nyo mga kababayan, mag-ingat tayo sa pinapanood natin. Kasi si Saldico, ayan, naghasik ng lagim yan. Tinarget talaga ang first couple. Ano ba ang ibig sabihin nun? 'Di ba? Yung ginagawa niya. Sino ba ang nasa likuran nito? Ha? Sino bang gumawa ng script niya? Naisip nyo ba yung naisip ko? Pareho tayo ng kaisipan. Alam natin mga kababayan, ilang beses ko sinasabi, itong ginagawa ni Saldico, part po ng destabilization to. Gusto lang talaga nila matanggal ang Pangulo. Pero, nakailang beses ba sila? Wala na. Bigo lagi sila. Ngayon, titingnan natin kung hanggang saan ang kaya nila. Dahil binabasa na ni Pangulong Marcos Jr. ang galaw nila Kasi, kung ano yung ginawa nila noon kay dating Senator Laila de Lima, ina-apply nila ngayon kay Pangulong Marcos Jr. O, di ba? Pero hindi nila inisip yung binangga nila ang pinaka-powerful na tao sa buong Pilipinas, mga kababayan. Bakit? Ano ba ang paninira niya kay First Lady Lisa Marcos? Naku, dinali pa yung kapatid, mga besa. Ito, sabi dito, sibling, cartel, Lisa Marcos, brother Martin, Araneta control rice o onions, imports, for profit. Naks naman. Ang galing naman talaga ng black propaganda ng mga salot. Alam nyo guys, anytime from now, makakarma talaga itong mga to. Maniwala kayo Ayan o. Wow, dinamay pa talaga yung kapatid. Diba? Wow. Talaga control din. Kinokontrol talaga nila? Yung rice import or onions imports. Yuhu! Grabe. Galing mo. Ang galing talaga na magsinungaling ito ni Saldico. Tuloy. Former Bico Representative Elisa Saldico has accused First Lady Lisa Marcos and her brother Martin Araneta of allegedly controlling the importation of onions and rice in the country, keeping prices artificially high and burdening consumer. Naks naman. Ang tanong, may ebidensya ka? Ilatag mo. Hindi yung puro kang kuda ko ng kuda. Baka yung buong kapatid ni FL, didalamay mo pa, pati yung papa niya, saka nanay niya. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan hindi sila nauubos ng mga paninira. Mayroon pa yan, maniwala kayo. Tapos, ang tanong, sino kayang susunod ngayon? Hindi kaya si Irene? Si Madam Irene, yung kapatid ni Pangulong Marcos Jr.? Who knows? Kaya bang po natin? Tapos na si Congressman Sandro. Ngayon si FL naman. Diba? Ang susunod kaya, baka si Madam Irene o kaya si Simon at saka si Benny. Diba? Mayroon pa yan. Hintayin natin. Diba? Kaya ang mga tao, hindi na po naniniwala. Kasi masyado nang obvious. Ang ginawa ni Saldico. Lumalabas siya ay malinis. Wow. Ang linis mo, Chong. In a video message posted on Wednesday, claimed that the First Lady supposedly control the rice imports while her brother Martin oversaw onions importation, limiting the activity to selected few importers. Wow. Maglabas ka ng ebidensya. Kailangan ipipresenta mo yung ebidensya mo para mas paniwalaan ka. Pero kung yung mga hersey, sunod-sunod, yung mga paninira mo, tinarget mo yung buong pamilya, red flag na po yun Dapat, kung manira ka ng kapwa, dapat mayroon kang backup.
na solid evidence. 'Di ba mga beswa? O, ito pa. Sabi niya pa, according to Ko, the First Lady even moved to heart of House inquiry into the soaring onions prices back in 2022 when prices reached 600 per kilo instead of the expected 80. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon kaya wag nang natuloy at walang napaparusahan dahil pala kontrolado ang kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas, sabi ni Ko. Ang congressional inquiry into the high rice prices was also allegedly shut down after Agricultural Secretary Francisco Tio Laurel Jr. presented a conference report that supposedly implicated the First Lady in alleged rice smuggling. The presidential son, Ilocos Norte Representative Congressman Sandro Marcos allegedly intervened to stop the probe. Naks naman, grabe. Ang tindi nito. Ang galing nila gumawa ng istorya, ano? Para kagatin ng taong bayan. Kasi Laurel was later reprimanded by Romualdez at the Manila Polo Club for disclosing the confidential report that the chief apologized admitting his naivety according to Ko. Naks naman. Doon naman naintindihan kung bakit kahit ibinaba ang import tax ng bigas mula 35% to 15% ay hindi pa rin bumaba ang presyo na sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Wagay, galing gumawa ng istorya, no? Pera po. Matindi si Ko. Ano pa kaya ang susunod niyang pasabog, mga kababayan? Nagsalita dito si Secretary Laurel. Ito nagsalita si Secretary Laurel. Galing, no? Antindi ni Saldico. Natatawa talaga ako sa kanya. Ano yan? Saldico, aligaga ka na? Sige. Sigurado yan. Mabubulok ka talaga sa kulungan. At ipapalabas sa iyo lahat ng aligasyon mo. Nako. Ito, sabi ni Secretary Laurel ng DA. Sabi niya, pang-deflect ang script. Binanatan ni Department of Agriculture, DA Secretary Francisco Tio Laurel, ang mga aligasyong binitawan ni dating ako, Bicol Representative Saldico, ngayong Merkules, November 26, kaugnay ng usapin ng agricultural product sa bansa. Agay, dinamay na si Secretary. Sino kaya susunod Secretary ng DSWD? Ay, nako, Saldico, ewan ko na lang sa'yo. Maglabas ka ng ebidensya mo. Nako, patong-patong ang kaso na kaarapan mo. Sa ipinopost na video ni Ko, sinabi niyang biglang ipinahinto ni Tio Laurel. Naloko na. Ayan, ang investigasyon ng House Quinta Committee matapos ipakita ng kalihim ang isang confidential report kung saan nakasaad ang umano'y paghawak ni First Lady Lisa Araneta Marcos sa rice importer sa Jesus Maria. Pang-Netflix nga yung script. Sanga-sanga. Ay, konsumisyon ng mga salot sa lipunan, no? Gate ng kalihim, total baluni. Hoy, Saldico, total baluni ka. At pang-Netflix script ang mga pahayag ng dating kongresista, sabi ni Secretary Laurel. Naku po, anya ang totoo lamang sa mga sinabi ni Ko ang pinag-usapan nilang pagbababa sa taripa ng bigas. Ay, naku po. Ito talaga si Saldico, may kakalalagyan talaga to. Mabulok ito sa kulungan, maniwala kayo. And it is not true that he suggested it alone. Marami na ang nagsuggest ang recommendation niya. Actually, was zero tariff, not 15%. Diyan pa lang sablay na si Saldico.
Ay, nako. Ang galing talaga gumawa ng script nito. Sablay. No? Parang script ng mga witness ni dating Senator Laila de Lima. Kaya nakulong sa, sa piitan. Ha? Without due process. Kinakalaban mo talaga ang Pangulo, anong sabi niya sa'yo? I'm not negotiating the criminal. Agay! Kakahiya. Sakit yun. Di ba mga best? Yan ang sinabi, Total baluni, a script na pwedeng pang-reflex. Sabi ni Secretary Francisco Teo Laurel. Kaya nga, mga best, no? Sabi nga, madali lang magsalita, pero mahirap patunayan po yon. Dapat may, may resibo. 'Di ba? Dapat may resibo. Kalabanin mo pa yung aranitan. Ako po, delikado ka dyan, Saldi ko. Mabubulok ka sa kulungan. Hahanapin ka nila. Tingnan nyo yung pinaggagawa niya, guys. Sa totoo lang. Siya na mismo ang sumira sa bansang Pilipinas. 'Di ba? Alam nyo itong mga tao na ito, sila talaga yung parasite. Sila yung anay ng Pilipinas. Himbis gumaganda ang ekonomiya ng bansa. Pero tingnan mo yung ginagawa nila. Turo paninira. Sa tingin nyo, sino ang nasa likuran? Pare tayong iniisip na wala lang ginawa kundi sirain ng Pangulo. Uulitin ko. Itong mga aligasyon ni Saldico, lahat ito po for destabilization sa atin, sa buong Pilipinas. Huwag niyong paniwalaan. Itong mga tao na gusto lang paalisin ng Pangulo. Dahil alam nila kasi, tagilid na sila sa investigasyon. Kaya sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang prayers natin, mga kababayan, para sa ating Pangulong Marcos Jr., buong pamilya niya. Safety and protection ng ating mahal na Panginoon. Of course, kapayapaan sa bansa. So yan ang bagong pasabog ni Saldico. Natapos yung kay Congressman Sandro. Ano kaya ang susunod? Abangan namin, Saldico, ang susunod na kabanata na iyong sasabihin sa paninira. Wala ka nang ginawa kundi kumuda sa madla para sirain ng kapwa. Hintayin mo ang karma darating sa iyo. Siguradong maitapon ka sa lungga. Doon, sa Maynila, sa Bilibid. Yan, si Saldico, ang galing-galing gumawa ng istoryahe. Wala na po kayo sa panahon ni Digong. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayanan nito. Di ba? So yun, mga kababayan, ano po ang masasabi nyo kay Saldico? Abangan natin ang susunod na patutsada niya na naman. Ay nako, makarma ka na sana sa mga pinagagawa mo. Halata naman, di ba? Yung paninira nila. Ito si Saldico talagang nagpapagamit din sa mga salot. Sabi ni Impacta, hindi daw siya titigil. Sisirain niya daw ang gobyerno. Ganun may video yan Parang lutang nga siya doon So, but anyway, guys ang masasabi nyo dito? Kayo na pong balang musga. See you again on my next upload. Bye, and baboos. God bless Philippines!